Yun mga kairog, isa na namang mainit-init at bagong-bagong topic. Yun nga no mga kairog, meron na naman tayong palibagong pag-uusapan sa araw na ito. So simulan natin ang lahat sa isang inosenteng stage ng ating buhay na kung saan ay ang pagiging bata. Na kung saan ang iniisip lang natin noon ay matulog, maglaro, kumain at matulog ulit. Kung tayo ay bata pa lamang, marami tayong mga akala sa buhay. At masyado ring malawak ang ating imahinasyon. Marami rin tayong mga gustong maging pagtanda natin. At iniisip din natin na pag tayo ay malaki na, kayang-kaya na nating suporta ng ating mga sarili. Lisensyado na rin umuwi paggabi. Anytime pwede tayong gumala at magpunta sa ating mga kaibigan na di na kailangan ng paalam. Na makakabiyahe na rin tayo ng mag-isa. Na madali nating magagawa ang mga bagay na gusto natin. Siyempre malaki na tayo nun eh. Hindi na tayo papagalitan. Tulad ng mga ate at kuya natin nun. Diba? Party-party lang. Uuwi ng gabi tas tanghali gigising. Ooh, what a life. Pero pag-usapan natin ngayon ang alam nyo bang hanggang ngayon marami pa rin tayong mga akala? Tulad nitong una na akala natin pag tayo nakapagtapos ng pag-aaral madali na lang ang lahat. Na basta diplomado kang tao para ka nang nakakuha ng VIP treatment sa isang 7-star, hindi lang 5-star na hotel. Siyempre kukwento na lang tayo, grabihan na natin. So yun nga ang isa sa ating mga akala mga kairog no, na kapag tayo ay nakapagtapos na at nahawakan na natin ang ating diploma napakadali na lang ang lahat. Madaling magkaroon ng trabaho, madaling magkaroon ng pera, at yung tipong mataas na posisyon ang deserve natin. Pero napakalayo pala nito sa totoong nangyayari. Dahil once na nakapagtapos ka ng pag-aaral doon pa lang magsisimula ang journey mo. Mas mabigat na responsibilidad at malayo sa easy life. What am I gonna do? Ang hirap magtrabaho no? Pero mas mahirap pag wala kang trabaho. At isa pa, sa akala natin na kapag may trabaho tayo, madali na lang ang lahat. Mabibili na natin yung mga gusto natin. At hindi tayo maubusan ng pera. Ang hindi natin alam pag tayo'y nagkatrabaho na, at pag tayo na yung nasa mismong sitwasyon, marirealize natin na kahit anong gawin nating pagtatrabaho, parang walang natitira sa atin. Kahit gaano kalaki yung sahod natin, parang kulang pa rin. In short, nauubos ang pera natin. Sa laki ba naman ng bayarin at bilihin ngayon? Yung kalamansi nga, piso na pala isa. At habang nagtatrabaho ka, doon mo na rin mapagdidesisyonang iisang tabi na muna ang mga gusto nating bilhin. Dahil ang daming bayarin. Yung tipong hindi mo na alam kung paano pa pagkakasyahin yung sinasahod mo. Kaya malayo ito sa inaasahan natin o akala natin na pag may trabaho na hindi na tayo mauubusan ng pera. Diyan tayo nagkakamali. At mas marirealize natin yun pag andudun na tayo mismo sa point na yun. Pangatlo, pag mahal mo mahal ka rin. Buti pa ako mahal. Seryosa. May mga pagkakataon o nangyayari sa ibang tao na pag nagmahal sila hindi nasusuklian yung pagmamahal na ibinibigay nila. Na akala natin pag binigay natin yung buong tayo, yung lahat-lahat, susuklian tayo o higit pa yung matatanggap natin. Kaso sa kasamaang palad, hindi nga ito madalas mangyari. Lalo na kung one-sided lang ang relasyon ninyo. Imbis na give and take ang inaasahan natin, nagiging give na lang ng give. Tapos siya yung take ng take. Kaya ang kadalasang ending,
nasasaktan tayo at halos lahatin na natin ang mga lalaki o babae. Napunta naman tayo sa buhay mag-asawa na akala ng ilan na pag nakapag-asawa na wala na magiging problema kasi meron ka na magiging katuwang. Syempre, hindi naman nangyayari yung walang away talaga sa isang relasyon. Lalo na kung nadadagdagan kayo sa pamilya, yung tipong nagkakaroon na kayo ng hagdang-hagdang anak. Syempre, mas maraming gastos, mas maraming responsibilidad, at pabigat ng pabigat yung pasanin ninyong mag-asawa. Hindi ko sinasabing pabigat ang magkaroon ng pamilya at anak ha. Nagpapakatotoo lang tayo mga kairog na di porkit nakapag-asawa ka na wala nang magiging problema. Pinapakita lang natin dito na ang buhay may asawa ay hindi ganun kadali mga kairog. Lalo na kung meron kayong di pagkakaunawaang mag-asawa, ang maaapektuhan unang-una ay yung mga bata o yung mga anak ninyo. Kaya importante talaga sa isang pamilya, ang magiging sentro nito ay ang Diyos. Kaya wag nating madaliin mga kahirog ang pag-aasawa. May tamang oras para dyan. Tanong, mag-aasawa ka pa ba? Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So yun lang mga kairog sa araw na ito. Hanggang sa muli. Bye!